ba? Ito matindi ho itong nangyayari na ito. Natameme si Romel. Wala ka nasabi. Napahiya ka ngayon. Tuloy. Nang kakampi si VP Sara kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan siya sa mga retiradong pulis at sundalo kung sino raw ang mga gustong mag-volunteer na security detail ng pangalawang Pangulo. Tingin daw ng senador may nag-utos kay Marbil na bawasan ng security detail ang bise. Alam ko naman si Chief PNP, hindi naman yan siya mag-decision ng gano'n kung na-instruction galing sa taas. Hindi naman basta-basta ang ayun, sabi nila, hindi naman basta-basta Chief PNP ka tapos tanggal mo security number 2. So sabi ni Bato, meron itong utos sa taas. Alam niyo naman kung sino siguro ang susunod na mataas kay PNP Chief. Kung na kanino ang PNP, walang iba kung hindi na kay Abalos. Abalos! Makinig ka, Abalos, ha? Ikaw, bilang na ang araw mo. Bakit bilang na araw mo? Bilang na ang araw mo dahil sa matatapos na yung TV series mo. Matatapos na yung TV series mo at malalaos ka na. Hindi. Joke lang po. Bakit kanyo bilang na araw niya? Kasi pag tumakbo siyang senador, kasi tatakbo na siyang senador so kailangan niya mag-file sa October. Hindi totoo. Pag pa-file siya sa October, he has to resign. Pag nag-file siya sa October. So bilang na ang araw mo bilang pinuno ng PNP. Matatalo ka pa. So pag natalo ka, may 1 taon na hindi ka pwede maipwesto. So private citizen ka ngayon. Tama, mali. Hindi, kaya nga mga kababayan, ito 2025, nananawagan tayo sa lahat ng OFW. Patikimin natin etong Abalos na ito ng hagupit ng taong bayan. Walang boboto kay Abalos. 0 vote para kay Abalos. Patikimin natin ang galit natin. Alam mo, ito yan. Hindi ako naniniwala sa madugong revolusyon. Ayoko yan. Ayoko may masasaktan na Pilipino. Ayoko magre-rebelde tayo. Ayoko yan. Hindi ko yan gusto. Hindi ako pabor dyan. Pero, pwede tayong bumawi sa pamamagitan ng pagkampanya laban dito kay Abalos. Mangampanya tayo. Talagang ikampanya natin. No to Abalos. Kasi ngayon nga, sekretary pa siya, inaabuso niya na ang kanyang kapangyarihan. Yung mga ganyang kautusan ay hindi tama. Ngayon, magsesenador pa siya? Naku, delicate siya. Magkanong bilyon ang dadaan sa kanyang kamay kung siya ay maging senador? Kung ngayon nakikita natin na tila merong hindi siya magandang ginagawa, abay pag naging naging senador pa yan, delicate siyang Abalos na yan. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, tandaan lang ninyo ito, paano ko lang sa inyo, paalala ko. Dati hong niyang simipsip kay Duterte, dati opisyal ni Duterte yan, and yet, ngayon, traidor. Sabi nitong isa ni Tex Atlas, huwag mo akong utusan, Banat Bay, talagang hindi ko iboboto yan, pati si Gibo. Gusto kitang utusan inuutusan kita ngayon. Huwag mo iboto yan si Abalos utusan kita. Hindi naman ibig sabihin na inutusan kita kailangan mo sundin. Malaya ka. Malaya kang wag sumunod, pero utusan kita. Markado na sa akin, Sir Banat Bay, kasi updated ako sa inyong banatero, sa inyong nalalaman ng ang mga mantsa sa bayan. Oo nga, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo
Abalos, bilang na ang araw mo bilang sekretary ng DILG. Dahil, siyempre, magpa-file ka na ng iyong candidacy, tanggal ka na ngayon sa sekretary ng DILG. So mga kababayan, pwede ho ba akong humingi sa inyo ng suporta na ipamahagi nyo itong video na ito? No to Abalos. Yun eh. No to Abalos. PNP ka, tapos tanggalan mo ng security yung number 2 na official ng Pilipinas. Nang tanungin ng News 5 kung sino ang tinutukoy ni De La Rosa na nag-utos kay Marbil, ang sagot lang niya, To whoever is above him, either above him or somebody that is controlling him. Hindi, walang iba yan kung hindi si Abalos. Alam ko yan. Kasi alam ko na si Abalos ang isa sa mga dahilan ng pag-recall ng mga ilang PSPG na mga Duterte supporter. Personally, alam ko yan. So, sa tingin ko lang naman, siya ang nag-utos. Hindi, walang biro Kasi ako hindi na lang ako nagsasalita, pero ang dami kong alam patungkol po dyan sa PSPG. Personal na kaalaman. Kaya wag mong paikutin ng tumbong namin dahil nagkamali ka ng diskarte. Hindi, alam mo, PNP Chief Marbil, una, binigyan pa kita ng pagkakataon. Binigyan pa kita ng pagkakataon pero umabuso ka. Inabuso mo yung kapangyarihan mo. Akala mo, ikaw talaga ang batas. Hindi ikaw ang batas, PNP Chief Marbil. Taong bayan ng batas. Dahil ayon sa ating konstitusyon. The power emanates from the people, not from the police. All government agencies, department is under the civilian. Taong bayan. Baka nakakalimutan mo yan, Romel. Dahil hindi tama yan. Sakura 3, namiss ko na yung Sakura. 0 vote for Abalos. At saka tandaan nyo rin yung pangalang Marbil. Ako may hinala ako in the future, papapil-papil to Sigurado ako. Ikaw naman din, Marbil, bilang na rin ang araw mo. Kasi February, magre-retire ka na. Magre-retire ka na. Hindi ka na pulis. Retired ka na. Alam mo naman siguro, maraming mga retired general ang inalisa mo rin ng PSPG. Kasi naiisip mo na kaalyado ni PRRD. Kaya tinanggalan mo ng PSPG. Hindi nyo ba alam yan? Alam ko yan. Personal kung alam po yan. Hindi tayo pwedeng paikot-ikutin ito ni Marbil. Kaya sige lang. Hindi habang panahon ikaw ang batas. Enjoyin mo lang hanggang February. Yung pagiging feeling mo ikaw ang batas. Enjoyin mo lang. Huwag mong kakalimutan. Ikaw hanggang February. Si Vice President Sara Duterte, hindi lang hanggang February, hanggang 2028 pa siya. At after 2028, siguradong presidente siya. Huwag mong kakalimutan niya, Marbil. Isa lang ang wish namin sa'yo. Marbil. Enjoy life to its fullest. Hindi, totoo naman. We want him to enjoy life. Hindi, wala ako sinasabing gaganti. Walang ganun. Hindi ako naniniwala sa pagganti. Sabi nga vengeance is nasa Lord Jans ang vengeance. Give room for the Lord's vengeance. Kasi nga pag ikaw nang ambuso ng kapwa mo, hindi naman po natutulog ang Diyos at di ba? Hindi naman po natutulog pag nang-aabuso ka ng kapwa mo. Ang mga tao, ako naniniwala ako just put your trust, di ba? Naniniwala ako dun. Ruti Saidor, salamat po. So ka pinagagawa nito mga taong supposed to be serving the... Correct ka dyan. Correct ka dyan. Hindi, totoo. Alam mo, ito sa buhay, lagi ko lang iniisip.
Ang buhay kasi sa totoo lang, ano yan eh, bilog nga yan, ika nga, di ba? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. Ngayon, nasa ibabaw itong mga animal na to. Darating ang panahon, iikot ang mundo. Kaya nga dapat, pag ikaw nasa ibabaw, wag kang magdedehado ng kapwa mo. Wag kang yung tama lang. Yung, ano ibig ko sabihin ng tama lang? Pag may mali ang kapwa, durugin mo. Pero pag tama naman siya, hayaan mo. Wag mong, even if nagdi-disagree siya sa'yo, pero may tama naman siya, wag mong aanuhin. Wag mong aapihin. Diba? Ngayon, tila iba usapan ngayon eh. Talagang dinudurog ang mga Duterte. So, nasa sa'yo yan. Nasa sa'yo yan, PNP Chief Marbil. Yan ba ang gusto mong iiwan na imahe? Imahe mo? Na dadali ng mga anak mo at ng mga apo mo na ikaw, Marbil, Romel Marbir, ay isang diktador at nag-fulfilling batas? Gusto mo yan ang imaheng madala mo sa anak mo at saka sa pamilya mo, sa mga apo mo? Ikaw lang ang katangi-tanging PNP chief na nagtanggal ng seguridad ng isang BP. Ikaw lang. Wala sa kasaysayan ng gumawa nun kung hindi ikaw. Anong tawag dyan? Sabi nga ni BP Sara Duterte, feeling batas. Diba? So, masusulat na sa kasaysayan yan. Yan ay isusulat na ikaw ang kaisa-isang PNP chief na may ewan ko kung anong tawag mo dyan sa ganyang pag-iisip. Topak ba tawag mo dyan? Power trip ba? Diba? Yung totoo. Ikaw ang katangi-tanging PNP chief na gumawa niyan sa isang vice president. At masusulat yan sa history ng Pilipinas. Huwag mong kakalimutan si Fabian Ber na naisulat ang pangalan niyang kasamang diktador. Di umano. Sa kasaysayan. Naisulat yan sa history. Diba? Gusto mo ba ganun din ang madadala mong pangalan hanggang sa kaduluduluhan ng iyong buhay? Na isa kang nag-fulfilling batas? Nagpa-power trip? Nagiging diktador? Hindi to Alam mo, si Robredo, sobrang kontrabida niyan. Si Robredo, sobra yung fake news niyan. Pero hindi ginipit ni Pangulong Duterte yan. Sa katunayan, binigyan niya pa ng 2 trabaho. Binigyan niya ng katungkulan sa gobyerno. And yet, sablay. Diba? Kaya natanggal. Ikaw, nadinig mo ba si BP Sara Duterte na kumontra kay Marcos? Hindi, nadinig mo ba? Well, eto, nagtatanong lang tayo. Nadinig mo ba na si BP Sara Duterte pinagmumura niya si Marcos? Pinagmumura niya. Wala ka narinig na ganun eh. 'Di ba? Wala ka narinig. Oh, kung sinabi niya pag nag-resign man siya sa DepEd, abay wala namang problema dun. Ngayon, kung siya naman po ay nagsalita ng designated survivor, by law, she is supposed to be designated survivor kasi vice president siya. Doon sa video, nakalukuhan lang ng ibang vlogger yan dahil mukhang mga pera to, mga patay gutom to mga vlogger na to. Hindi ko kasalanan ni BP Sara Duterte yun. Sa katunayan, ayan na nga, sinasabi ni BP Sara Duterte. Dahil sa katarantaduhan ng mga naglabas ng video, kaya nadamay siya. Diba? Hindi, ito sasabihin ko na. Kaya, pwede ba yung mga dito? I'm drawing the line. Mga kababayan, I'm drawing the line. If you still support Maharlika, get the fuck out of my channel. As simple as that. I'm drawing the line. If you are still believing Maharlika, get the fuck out of my channel. You do not belong here. Ang mga nandito lang ay yung mga concern kay Pangulong Duterte. That's it.
dito ang inaangat si Duterte. Wala nang iba. So kung ikaw ay MDS, you're not welcome, sabi nga. Bakit? Yung ultimo nyo nga boss binasa niya yung letter. Iniskip niya yung part na sinabi ni VP Sara Duterte na isa sa may kasalanan ay yung video. Iniskip niya yung part na yun. Nandun si Ann Harot, nantarantado nga siya dun Nantarantado siya dun. Sabi niya, bakit mo iniskip? Tapos ayun, binlock siya. Iniskip niya yung part na yun. Yun ay isang kabastusan. Magko-quote ka lang ng gusto mong mag-quote na gusto mo doon sa letter that will benefit your fight, tapos i-skip mo yung iba. In other words, tinatanggal mo yung truth of the entire message of VP Sara Duterte. Remember, pag ang isang tao sumulat, buo yan. Dapat buong konteksto yan. I-discuss mo. Hindi yung pipiliin mo lang yung magsiserve sa purpose mo sa buhay. Diba? Duterte ba si Isko? Sabi nitong isa, bakit? Lumaban ba si Isko kay Duterte? Kung hindi ka nga naman isang katerbang tanga, kailan lumaban si Isko kay Duterte sa eleksyon? Si Sara Duterte ba presidente tinakbo? Ang tanga-tanga mo naman. Sorry gusto nyo ng real talk? Tablado kayo mga ano dito. Sa totoo lang, tablado kayo dito. Ulitin ko, hindi kayo welcome dito. Lumayas kayo sa channel ko dahil etong channel na to, ang Banateros, isa lang ang bida sa amin, si Duterte lang. Duterte lang ang bida dito, wala nang iba. Ulitin ko, Duterte lang ang bida dito. Sa Banateros, Duterte lang ang sinusundan. Kung alam nyo lang sana ang pinagsasabihin, wala lang kasi kaming wala lang kaming karapatan na ikwento sa inyo ang sinasabi ng mga Duterte sa amin. Wala ho kasi kaming karapatan dahil hindi ho kami yung chismoso. Tandaan nyo, we hang out with Duterte. And we know where we are coming from. Nakakasama namin ng mga Duterte. Alam namin ng sentimento ng mga Duterte. Pero hindi namin ikikwento sa inyo dahil hindi ko kami mahilig mag-drop ng name. Pero alam mo namin. Alam namin kung sino ang approve sa mga Duterte. At definitely, hindi si Maharlika. She's out. And yet, gusto niya siyang sundan? Then get the fuck out of my channel. Ganun lang kasimple. Alis kayo dito. Literal, hindi yan kasama sa... Huwag niyong sabihin na pareho kayo ng pinaglalaban. Hindi! Hindi ako papayag doon na pareho kami ng pinaglalaban. Ang pinaglalaban ni Maharlika, views. Dito ang pinaglalaban namin mga Duterte. Bakit? Si Duterte at ang kanyang pamilya ang tunay na maghahatid sa atin sa mas maayos na governance. Yun ang dahilan kung bakit kami tapat sa mga Duterte. Dahil sila lang ang mga tunay na politiko maghahatid ng tama at maayos na governance sa Pilipinas. Ayan na naman yung ihirit ng mga tanga. Vlogger sa vlogger na usapan. Di lumayas ka na, wala namimilit sa'yo dito. Lumayas ka. Mag-unsubscribe ka, wag mong kalimutan I-delete mo lahat ng shinare mo. May sariling agenda si Maharlika, correct. Sarili lang niya, iniisip niya, hindi ang mga Duterte, kaya lumayas kayo. Maniwala kayo sa akin, masasaktan kayo araw-araw. Dahil araw-araw ko kayong babanatan dito. Ihirit nyo pa yan. That could be the most possible situation.